Sa mundo ng Konosuba, may nabubuhay na isang batang mandirigma na nagngangalang Kazuma. Sa kabila ng kanyang simpleng pinanggalingan at kakulangan sa malalaking kapangyarihan, siya ay kilala sa kanyang katalinuhan, mabilis na kaisipan, at kakayahan na gawing maganda ang anumang sitwasyon. Noong unang panahon, sa mundo ng Konosuba, may isang binatang nagngangalang Kazuma. Siya ay namuhay ng isang karaniwang buhay sa Japan, ngunit bigla na lamang nagbago ang kanyang buhay nang siya'y mamatay sa isang nakakahiya at kahindik-hindik na paraan. Matapos ang kanyang maagang pagpanaw, natagpuan ni Kazuma ang kanyang sarili sa harap ng isang diyosa na nagngangalang Aqua. Binigyan siya ng pagpipilian, muling ipanganak sa isang fantasy world o magpatuloy sa buhay sa kabilang buhay. Nalibang si Kazuma sa ideya ng isang bagong pakikipagsapalaran, kaya't pinili niyang muling isilang sa mundo ng Konosuba. Nang buksan niya ang kanyang mga mata sa bagong mundo, sinalubong si Kazuma ng isang magulong at katawa-tawang kapaligiran. Madali niyang napagtanto na ang fantasy world ay malayo sa kanyang iniisip. Siya ay napalibutan ng mga kakaibang kasama si Aqua, ang Diyos ang palaging nagkakagulo, si Megumin, ang mahilig sa pagsabog na manggagamit, at si Darkness, ang mandirigmang may kakaibang pagkahilig sa sakit. Sa simula, nahihirapan si Kazuma sa pag-ayon sa kanyang bagong buhay. Nakaharap siya sa isang nakakatawang sitwasyon pagkatapos ng isa, mula sa pakikipaglaban sa mga malalaking pulaka hanggang sa pakikipagharap sa isang mapang api na Panginoon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nagbago ang pananaw ni Kazuma. Napagtanto niya na sa kabila ng kanilang mga kakaibang katangian, ang kanyang mga kasama ay may sariling lakas at kaakit-akit na katangian. Sa bawat pakikipagsapalaran, natutunan ni Kazuma na pahalagahan ang mga samahan na nabuo niya kasama si Aqua, Megumin, at Darkness. Natuklasan niya ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan at katapatan. Magkasama silang humarap sa maraming hamon, palaging nakakahanap ng paraan, kahit na ito ay nangangahulugan ng hindi karaniwang pamamaraan. Habang lumalakas si Kazuma, siya rin ay humarap sa kanyang sariling personal na mga demonyo. Harap-harapang hinaharap niya ang kanyang mga pagkakamali at pagsisisi sa kanyang nakaraang buhay sa Japan, kung saan puno ito ng mga pagkakataong hindi niya nagagamit at pagka-egoista. Determinado si Kazuma na itama ang mga ito, ginawang misyon niya na protektahan ang kanyang mga kaibigan at ang mundo kung saan sila'y nabubuhay. Sa gitna ng kanilang mga pakikipagsapalaran, nakatagpo sina Kazuma at ang kanyang mga kasama ng isang matinding kalaban ng hari ng mga demonyo. Ang pagkakataong ito ay sumubok sa kanilang mga samahan at nagpilit sa kanila hanggang sa kanilang mga limitasyon. Si Kazuma, pinatibay ng kanyang bagong natagpo ang determinasyon at ng suporta ng kanyang mga kaibigan, lumaban ng buong lakas. Sa isang matinding labanan, harap-harapang hinaharap ni Kazuma ang hari ng mga demonyo. Kasama ang kanyang koponan, sila'y lumaban ng may tapang at katatagan. Sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang pagsisikap, nagtagumpay silang talunin ang hari ng mga demonyo. Pagkatapos ng laban bumalik si Kazuma at ang kanyang koponan sa kanilang tahanan. Sila'y pinuri bilang mga bayani, at ang kanilang mga gawa ay naging mga alamat. Ngunit para kay Kazuma, ito ay isa lamang sa mga araw sa mundo ng Konosuba. At napagtanto ni Kazuma na ang kanyang paglalakbay sa mundong ito ay papunta na sa wakas. Siya ay lumago bilang isang tao, natutunan ang halaga ng pagkakaibigan, pagkamapagkumbaba, at kabutihang loob sa kapwa. Mula noon, patuloy ang buhay ng mga pakikipagsapalaran ni Kazuma kasama ang kanyang mga kaibigan at handang harapin ang anumang mga hamon na dumating sa kanilang daan. Sa huli, siya ay si Kazuma, ang mandirigmang nagpapabago ng mga imposible tungo sa mga posible. At dito, natatapos ang kwento ni Kazuma sa mundo ng Konosuba, na ang kanyang buhay ay puno ng kaguluhan, tawanan, at di inaasahang mga hamon, natagpuan niya ang pagbabago at layunin sa kanyang bagong mundo. Ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng kanyang mga kaibigan, na nagpapaalala sa kanila ng kahalagahan ng pagkakapatiran at ang kapangyarihan ng mga pangalawang pagkakataon. Naway matuto tayong lahat mula sa paglalakbay ni Kazuma at pagsikapang mamuhay ng isang buhay na puno ng pakikipagsapalaran, paglago, at makabuluhang mga koneksyon. Ang kwento ng isang tao at ang kanyang hindi inaasahang buhay sa Konosuba ay patuloy na nagpapatuloy. At kung nagustuhan niyo ang aking video, pindutin niyo na ang subscribe button. Like, follow and shares, para updated kayo sa mga susunod pa nating kwento.